Magandang hapon po mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po kay Commissioner Rowena Guanzon, sapagkat napapansin po natin na siya po ay namimersonal na doon sa kanyang kapwa komisyoner na si Amy Perolino, mga kababayan. So yan po yung ating pag-usapan ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay hilingin ko sa inyo na mag-subscribe po kayo sa video ito at i-share na rin po ninyo. At gaya nga po ng ating pag-usapan ay itong si Commissioner Guanzon, mga kababayan, ay namimersonal na po habang naroon siya kanina sa Kumilik. At marami na siyang binibitiwang hindi magagandang salita laban sa kanyang kasamang komisyoner na si Amy Perolino, mga kababayan. Sabi pa niya, hindi daw siya patay gutom. Yan po. Binabanggit niya yung pinagmamalaki niya yung sarili niya na hindi daw po siya patay gutom. At wala naman po nagsasabi sa kanya na patay gutom siya, mga kababayan. Tingnan niyo yung mga punto sa sinasabi niya, mga kababayan. Wala na sa lugar, wala sa hulog. Dahil sa sinabi niya na hindi daw siya patay gutom, at nagpunta pa siya ng simbahan, mga kababayan, upang maghamon doon. Hinamon niya. Kung hindi daw marunong magsulat si Perolino ng decision o resolution, ay siya na lang daw po magsulat. Yan po yung sinasabi niya. At itong pagpunta niya doon sa simbahan ay kakampi niya yung mga madre. So itong mga madre, kung natatandaan ninyo, mga kababayan, ito ay sandata ito ng mga dilawan. Magmula pa noong nagkaroon ng IDSA na sinasabi people power, mga kababayan. Ito po isang data ng mga dilawan, mga kababayan. Kaya ito si Guanzon, hindi natin maintindihan kung bakit pa siya nagpunta doon sa simbahan at inanyayahan yung mga madre. Alam naman ng mga madre ay isang sandata yan. Gaya na sinasabi ko na sandata yan sa mga dilawan. Nagpapagamit po yan sa politika. Ayan po yung nangyari kanina, mga kabayan, at doon siya ay naghamon. Ayan po. Kung hindi daw marunong sumulat si Perolino, siya na lang daw maggagawa sa gawain. Isipin mo yan. Yan ay personal na pahayag, mga kababayan. At itong si Guanzon hindi na maintindihan kung ano ang gusto niyang palabasin sa kabila ng pag-atake niya sa Kumilik. Hindi lamang po yung Kumilik Division 1, mga kababayan, yung sa pinamumunuan ni Guanzon, kundi yung buong Kumilik, mga kababayan, ay nasira dahil sa mga asta niya na ginawa, mga kababayan. At ito ay maraming mga abogado na nagbibigay ng nagsasalita laban sa kanya na pwede siyang makulong, pwede siyang i-disbar. Mga yan ay plano, hindi pa naman po ginagawa yan, pero mga plano lamang, mga pahayag ng mga abogado. Kahit itong si Kumilik lawyer, election lawyer, si Attorney Makalintal, ay nagsabi din po na mali ang ginagawa niya na nag-disclose na wala pang resolution ang Kumilik. Dapat hintay na muna bago siya magpa-interview kung mayroon ng desisyon ang Kumilik. Yan po yung mga isa sa mga abogado na nag-react. At pating itong si
partido ng federal ng Pilipinas, si George Briones, mga kababayan, ay kung kamakailan hinamon niya ito ng suntukan. Kung hindi lumaban sa debate, hinamon niya yung suntukan. Umaasta siya na parang si Aling Miriam. Si Aling Miriam po ay maayos ang asta noon. Hindi katulad sa kanya na bara-bara. Kaya yan po. Kaya dito, mga kababayan, ay si Guanzon ay maraming mga sinasabi na hindi na akma doon sa mga issue na dapat pag-usapan. Ay sapagkat itong ponente, si Commissioner Perulino, ay inaapuran niya na dapat i-release na daw yung resolution ngayong araw na ito. Yan po. Katunayan nga po ay sinagot siya ni Commissioner Perulino tungkol dyan sa pag-apuran niya, na hindi niya maapura kasi pagkatatlo po ang desisyon na kanyang sinusulat. Pinag-aralan niyang maigi, pinag-isipan, pinag-aralan yung mga ebidensya para wala pong sabit. Ito ay nakumpisa nung siguro hinahikayat niya itong mga kasamahan ng dalawa sa First Division ng Comelec na hindi niya makumbinsi, kaya ito ay lumabas at pa-interview sa media. Yan po yung simula noon. Kaya gusto niya impluensahan itong dalawa niyang kasama, palibhasa siya yung mataas dyan at siya yung senior at siya yung may edad. Kaya iniisip niya na kayang-kaya niyang i-brainwash ang kanyang mga kasama, mga kababayan. At naghamon pa ito. Sabay daw silang mag-resign. Isipin mo yan, mga kababayan. Hinahamon niya si Comelec Commissioner Perulino na mag-resign daw sila sabay. Hindi po ganoon yung sasabihin niya. Palibhasa siya ay magre-retiro na. Ano pang i-resign niya? Kung magre-retiro naman na siya bukas. Idadamay niya sa kapahamakan yung si Comelec Commissioner Perulino, na bata pa po yun sa kanya, at iniisip noon na kung sasamahan siya doon sa kagustuhan niya, kawawa naman si Perulino. Masisira yung kanyang karir sa Comelec. Yun po Kaya napakatuso nitong babaeng ito. Kaya ito, mga kababayan, ay bilang pagka alam natin na upang maintindihan natin yung mga hidwaan nila dyan, ay nakikilala pa natin yung talagang karakter niya, mga kababayan. Kaya mahirap yung ganyan na pagpahayag. Sinira niya ang entire institution ng Comelec at pati Senado idadamay pa. Pero noong hamunin na pangalan niya ng senador, kung sino yung nag-impluensya na senador dyan, hindi na mabanggit. Ano ibig sabihin yan? Kaya katunayan po, mga kababayan, ay itong si Comelec Commissioner Amy Perulino, mga kababayan, ay sumulat po ng isang memorandum, kasagutan doon sa kanyang ginagawa, mga kababayan. Inapuran niya yung desisyon na may labas ngayong araw. Ganito po yung sinasabi ng memorandum, mga kababayan. Papakita ko sa iyo, ninyo. Yan po. Yan. So,
Ang sabi diyan, Comelec Commissioner Amy Perolino criticized her colleague and fellow Commissioner Rowena Guanzon for accusing her of hostaging the disqualification cases thrown at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am asking you to stop conditioning the minds of the people that there is delay because there's none, said Perolino. Ayun yung kasagutan ni Perolino. Pero dito sa buong memorandum, mga kababayan, siguro basahin natin ito na pamabilisan para maintindihan natin, mga kababayan, yung buong memorandum. Hindi naman po masyadong mahaba. Ayan po. Babasahin ko sa inyo. For Maria Rowena Amelia B. Guanzon, subject as stated, January 31, 2022. This is relative to the memorandum you issued, which I happen to be notified through GMA News Facebook page, and the copy of which not received by the commissioners who were copy furnished, asking me to submit a written explanation on why I am delaying the release of my punisya, yung decision. I would like to echo your words addressed to the then Chairman Andy Bautista. I am not your subordinate because we are co-equal, but out of courtesy, I pay heed to your memorandum. With all due respect, there is nothing to explain because I do not submit to your pronouncement that there is a delay in the release of my punisya on the Marcos cases. I am taking my time reviewing the case records because I do not want my punisya to resemble your memorandum that dates January 29, 2021, which is on its face erroneous, while you have the privilege and the liberty to take down your post and correct it. I am not afforded the same opportunity should I release a flawed resolution, especially when it has already been promulgated. Further, I am judiciously scrutinizing all the attached evidence and understand the substance of this document so that this will be rightfully appreciated in the process of pinning the punisya. Ayan po. I would like to emphasize that on January 10, 2022, that petitions were raffled to my office, but it was only on 14 January 2022 that the petitions were submitted for resolution. When I learned the Twitter that you set the date of promulgation on 17 January 2022 and it will be broadcasted live on Facebook, I honestly told you that my punisya is not yet available. Yet, you told me that I and my lawyers should work 24 hours and walang tulugan to finish it. I cannot sacrifice the health and well-being of my staff over your stream time on Facebook. Ayun po yung memorandum ni Comelec Commissioner Perolino, mga kababayan. So sinagot siya dito dahil sa kanyang angas. Sumusubra na po yung kanyang angas. Hindi maintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin sa institusyon ng Comelec. Sirain ba? Palibhasa siya ay magretiro na? O hindi natin may naghanap pa ng damay sa kanyang kapwa komisyoner? Yan po yung gusto sabihin. At marahil yan po yung ibig sabihin niya, mga kababayan. Kaya dito, mga kababayan, ay mahirap na unawain itong sinasabi ni Comelec Commissioner. Nanggagalaiti siya kasi nga kung bakit siya nagagalaiti, sapagkat hanggang bukas lang yata yung araw niya, katapusan ng paglilingkod sa Comelec, at hinahabol niya na ma-release ang decision sa Comelec na kung saan siya ay
pirma doon. At kung hindi makahabol mga kababayan, ay hindi na po mabibilang yung kanyang boto. Doon po siya galit na galit mga kababayan. Kasi ang gusto niya na ma-disqualify si Marcos. So pansamantala mga kababayan lang muna ang ating napag-usapan. At God bless.